January 2. Nagsalang na tayo mga ninong. January 3 na ngayon. Ayan. 2 days pa lang silang magkaka-pair. At tayo natin ika 5 days kung may itlog na sila, or ika 7 days. Update ko kayo pag ng itlog ng mga ninong. Alright mga ninong, third day ng pairing natin. Yung mga ibon natin ay magandang kondisyon at walang hindi maganda ang droppings. Palay ko yung first day medyo lang siguro sila na stress. Yung ibang drops nila nung first day parang hindi maganda, parang may puti, pero the droppings ngayon ay maganda na. Ayan buo kanino mga ganyan yung mga droppings nila na. At ayun nga mga ninong, ayan katulad nito ganito din and yun, gusto ko lang pakita sa inyo na maganda yung mga droppings ng ibon natin kasi maganda yung naging condition nila. Ayan. So para maganda yung natin, tinutunton na plan. Then dating gawi ika third day ngayon nung pairing natin. Magka-pair na to. Ito rin magka-pair. Ito rin magka-pair. Ito rin kanina nakita ko sa video nagka-pair na rin. Ito medyo hindi pa. Pero nakita ko sila naghahalikan na nung huli. Tapos yun, pair na rin. Dito yun, pair na rin to. Tsaka dito. Yung Thomas 6 natin. Yan. So, susunod na video natin sa fifth day o fourth day natin ng pairing. Sabihin ko sa inyo kung sino-sino yung magkaka-pair natin. Okay? At saka nga pala mga ninong, na baka nakalimutan ko sabihin sa inyo. Bali, ika 5th day maglalagay na tayo ng nest pad at saka ng nest bowl sa mga gilid-gilid na yan. Para may iba kasi niyan mga ibon na maaga nangingitlog. Then update ko kayo tomorrow kung meron tayong nakita ng itlog. Okay? Alright, day 5 mga ninong. Ayan, naglagay na tayo ng ating mga nest pad. Ayan, mga nagsisipag-upo na rin sa mga nest pad at nest bowl nila. Ayan. Ayan. Ito din. Tapos ito mga ninong. Ayan. Tapos dun sa kabila, ayan din. Tapos dito. So yun mga ninong, yung isa pang update dito sa ating lock. Sana mga ika 7th day nila mag-lay na ng egg sila. Alright mga ninong. Alright mga ninong, day 6. Wala pa din tayong mga itlog sa kanilang mga pugad. Day 6 yan ng ating pairing. Masih dito sa kabila wala pa, doon wala pa din, pero mga nagsisipag-upo na sila sa mga nila mga nest bowl. Ayan. Kaso ito papalitan ko dahil kasi parang nakudkod na niya yung buong nakakasipa.
papalitan natin para just in case na maglabas ng itlog at nandun na sa may nest bowl, hindi mag-crack. Minsan kasi nangyayari sa akin yun pag yung may nag-itlog na tapos hindi ko na ilagay yung yung bagong nest pad, nagka-crack yung itlog, sayang lang. So papalitan natin yan. Then dito tayo, kumuha ako ng ganito para sa project natin na kumbaga pangsalahatan to. Kumbaga yan yung gagamitin natin just in case na may mga tumapyok na mga YB rito sa kabila. Meron tayong pamalit na nandito. Ayan mga ninong, colony style ang dating. Ayan, may mga pumapasok naman na. Kasya naman sila sa loob Alright mga ninong. Alright mga ninong, day 7 tayo dito sa loft. At may bumungad na sa akin na may itlog. Ayan. So bali mga ninong, ika-7th day, meron na tayong dalawang pares na meron itlog ngayon. Pero yung bali yung 6 pa na hindi pa nangingitlog, mukhang mga nagsisipag upo na rin sa mga itlogan. So ayun yung series natin ng pag-observe kung kung ilang days ba bago mangitlog ang mga breeders natin dito sa loft. Bali so far dalawa pa lang yung nangitlog, which is itong pairing ni Porsche 804 at saka ni Emilia. Then yung pairing ni inbreed Thomas 6 at saka ni GFL 145 si Hanabi. Ayun, may itlog na rin. Ayan. Mga ninong, day 10. Nag-skip tayo ng 2 araw dahil alam nyo naman, kayod kalabaw tayo. Bali nag-overtime kasi ako sa trabaho. Kaya si Airpat lang yung nagbigay ng tubig tsaka ng pagkain dito sa ating loft. And then siya nag-aalaga minsan ng itong buong loft natin. Ayan. Day 10 nag-skip tayo ng 2 araw. Nung day 7 kasi, 2 pa lang yung may itlog. No, 3 nga ba o 3? Sabi ni Airpat, nung day 8 nangitlog na daw lahat yan. Tapos nung day 9 meron nangitlog ng tig 2, which is yung grizzle. Yung grizzle natin at yung inbreed Thomas 6 natin, si Saltir. Ayan. Kasi Emilia. At saka itong si Hanabi, nangitlog na daw ng pangalawa. And then the rest ng 5, day 10, nangitlog sila ng tig 2. Hindi, yung 4 lang pala. Kasi yung pang 5 natin ayun, which is si Shinomiya, wala pang itlog. Yan mga ninong, dala-dalawa na yung mga itlog niyan. Check natin. So, yan, 2 na. Ito rin mga ninong, 2 na rin, oh. Yan. Dito rin tayo kay sino ba to? Si Guardian Deity. Ayan, 2 na rin ng itlog. Ay, isa pa lang. Ha? Isa pa lang itlog ni ni Guardian Deity. Oh, isa pa lang. Susundan pa. Tapos i-grizzle tayo. 2. Yan mga ninong. Sabi ko nga kayo dito kay Shinomiya,
Isa pa lang ang itlog. Ayan. Dito tayo kay inbreed. Thomas 6 na babae. Dalawa na rin. Tapos dito tayo kay Hanabi. Yan, dalawa na rin yung kay Hanabi na napapas niya yun. Yan mga ninong. Ang ilap talaga ni itong ano to. Thomas 6 na to. Ito man, dalawa na rin. Yan mga ninong. So bali, ang wala pa nating pangalawang ibon ay kay Guardian Deity at saka dito tayo kay Shinomiya. Yung dalawa na yan, wala pang ano, pangalawang itlog. Sana maglabas pa ng ano, tigisa na itlog pa para kompleto tayo 16. I think dito natin tatapusin yung series nung vlog natin mga ninong. Ayan. Bali inabot tayo ng 10 days para silang mag-lay ng eggs. Ayan, medyo palagi ko medyo matagal 'yon. At okay lang din naman dahil wala naman tayong hinahabol na deadline about doon sa natin sa breeding ay sa OLR. As long as nangitlog sila at maganda yung mga itlog, hindi nag-crack, hindi yung malambot yung shell or titingnan natin kung fertile ba yung mga itlog nila after 2 o 3 days. Yan, titingnan natin. Alright mga ninong, dito ko natapusin tong vlog na to. Ayan po ayan ang ating pag-observe dito sa breeding station natin. Ayan ang series ng ating breeding for 2026. Alright. Paki-follow mga ninong yung natin, yung Facebook natin at saka yung YouTube. Maraming salamat sa panonood. Peace mga ninong.